フライ級の8回戦です。フィリピンのアンソニー・ギブエラ、フィリピンライトフライ級12位を迎えますのが日本の RS。 Yo, what's up mga bossing ko? Maligayang pagbabalik po sa ating channel. Sa video na ito mga boss ay samahan po ninyo ako panoorin ang laban ng ating kababayan, itong si Anthony Gilbuela, laban dito sa undefeated Japanese prospect na si Shunpei Odagiri. Ang laban na po ito mga bossing ay para sa flyweight division and 8 rounds po. Okay, let's go mga boss. Nagsimula na po ang round number 1. Baliktad naman po dito ang gloves mga bossing, kung saan ay naka-red gloves ang ating kababayan, habang ang Japanese fighter naman na si Shunpei Odagiri ay naka-blue gloves. Let's go mga boss. Undefeated po ang Japanese, nahawak ang 3 wins, no loss and 3 wins by way of knockout. So ibig sabihin may 100% knockout ratio itong kalaban ng ating kababayan na si Anthony Gilbuela. Tapos itong si Anthony naman mga bossing, hawak ang 7 wins, 2 loss, may 4 wins by way of knockout. So bagamat may 2 loss ito, pero malaking advantage pa rin po ang kanyang experience kasi may 7 wins na ito mga bossing. Let's go. Ops, labanan ng sikuhan mga boss. Walang sukatan sa round 1. Talagang nagbibigayan agad mga boss ang magkabilang panig. Agresibo po dito ang ating kababayan, pero dapat mag-ingat siya at baka makounter nitong Japanese. What a good left hook, pero medyo may tama sa batok kasi may pasugod itong Japanese. Let's go mga bossing ko. Round 1, medyo mainit. Left hook sa hangin. 1-2 coming from Odagiri of Japan. Let's go mga bossing. And iniimbitahan ko po kayo at abangan po natin ang laban ng ating kababayan sa June 6 po. Ang laban ni Kenneth Lover, laban kay Michael, at ang laban naman ng ating kababayan na si Cuadro Alas, laban kay Luis Neri ng Mexico. Going back to the fight mga bossing, meron pa tayo 1 minute and 12 seconds left dito sa opening round. Filipino fighter against the Japanese undefeated. Ang lakas ng wild punches pero hindi tumama. Kung tumama yun mga bossing, talagang masasaktan itong Japanese. What a good 1-2 to the body. Coming from Japanese at may konting yakapan doon. Isang magandang taktika nang sa ganun ay hindi magkaroon ng magandang range. Pero agresibo si Kabayan mga boss. And feeling ko desidido manalo si Kabayan sa laban na to. Pero kailangan mag-ingat baka makounter tulad nun mga boss. Na-counter siya ng right hook at buti kinaya lang. Good straight to the body coming from Anthony. Yun, yakapan na naman mga boss. Kung patuloy ang ganyang tema mga bossing, baka may posibilidad na magbangga ng kanilang ulo. Left hook na naman ang binitawan pero may kabagalan kaya nakakadepensa yung Japanese at tinakikita niya lang yung suntok ng ating kababayan. Kalmado yung Japanese habang agresibo naman itong ating kababayan mga boss. Good 1-2, may sabayan dun mga boss. 5 seconds left ito sa opening round. Let's go. At yun, at doon nagtapos ang round number 1 mga bossing. Round 2 na po tayo mga bossing dito sa bakbakang Anthony Gilbuela versus Shunpei Odagiri. Hindi po malinaw para sa akin kung sino ang nakakuha ng opening round kasi walang masyadong solid punches ang pinatama nitong magkabilang panig. Pero let's see po dito sa round 2 kung sino ang magiging lamang sa bakbakan na ito. Kalmado ulit itong Japanese, naghihintay lang ng counter. Kaya sinasabi ko mga bossing, kailangan talagang mag-ingat nitong ating kababayan. Although maganda yung kanyang pinapakita na maging agresibo, nakikita natin na determinado siyang manalo. But then dapat kailangan na samahan niya ng konting pag-iingat o di kaya ng mahigpit na depensa nang sa ganon hindi siya matamaan ng mga solid counters nitong Japanese. Mga boss, naghahanap ng magandang range. Napaka-wild ng right hook at nakikita lang nitong Japanese. Magaling itong Japanese mga boss. Sabay yakap. Good right to the body. Pero nakaya ni Kabayan yun boss. Okay. Nahihirapan magpatama itong si Kabayan boss. Body na naman. Tinamaan ulit sa body ang ating kababayan dun. Let's go. Panayakap itong Japanese mga bossing. Lagi nang yumayakap sa tuwing sumusugod itong ating kababayan
sinasabayan din ng yakap mga boss. At dun nagpatama yung Japanese, tinamaan si Kabayan dun ng manto mga boss. Pasundot-sundot lang ng jab itong Japanese. Another left hook. Yun na naman mga boss. Nakakainis tingnan eh. Sa tuwing bumibitaw ng Kobinayo, tinamaan niya ng left hook sa panga mga bossing. Bumabato ng body shot pero hindi tumama. Yan. Uluhin mo na yan. Kasi nakakainis sa tuwing pumapasok itong ating kababayan panayakap itong Japanese. Alam ko yung game plan nitong ating kababayan nagbabasakali na tumama yung solid punches kasi napaka-wild at napakalakas ng kanyang left and right hooks. Hindi po imposibleng matamaan itong Japanese. Malay mo sa mga 10 suntok na yun mga bossing, tumama yung isa at nasaktan itong Japanese. Walang masama sa pagsubok or trying to throw his heavy punches. We still have 15 seconds left. Ito sa round number 2 mga boss. What a good one to. Saktan na yung Japanese dun. Yun, napayakap yung Japanese. Hindi pala yung knockdown. Bad trip si Kabayan, hindi tinawakan ng knockdown mga boss. End of round number 2. Round 3 na tayo mga boss. Sayang po, hindi tinawagan ng knockdown yung nakaraang round. Kung tutuusin, may knockdown yun mga bossing. Kasi may suntok na pinatama yung ating kababayan kahit pa i-replay yan mga boss. Pero nagkataon kasi Pinoy ang nakatama dun at bumagsak ang Japanese. Pero pag nagkabaliktad yung sitwasyon mga boss, paniguradong may knockdown na call dun galing sa referee. Pero going back to the fight tayo mga boss. Round 3 na po tayo at medyo frustrated yung ating kababayan dun sa round 2 kasi nga hindi tinawagan na knockdown. Pero sana dito napatamaan niya ulit itong Japanese. Although medyo may kahirapan na magpatama dahil sa yakap itong Japanese. Pero good thing naman dito sa ating kababayan ay sinusubukan niya po and he's still trying his best para mapalan yung mga solid na 1-2 na kanyang mga binibitawan. Yun, yakap na naman yung Japanese mga boss. Napakadumi ng taktika nitong Japanese. Every time na lang sumugod itong ating kababayan panayakap ang Japanese mga boss. Sabay atras. Nakakaubos yan ng hangin mga bossing. Yan agresibo na naman si Kabayan habang naghihintay lang ng magandang counter itong Japanese fighter. Good 1-2 yun, yakap na naman mga boss. Grabe ang lala, panayakap. Hindi siya nakatama dun kahit bumitaw siya ng mga solid. Magandang depensa ang pinakita na Kabayan, what a good counter. Yan, dapat itulak to ng ating kababayan. Kasi yakap ng yakap lang mga boss. Gustong makipag-boxing dun sa yakapan mga bossing. Labo ng labanan. Panay yakap Marami talagang boxing fans ang ayaw sa yakapan mga boss. Lalo na't agresibo yung ating kababayan. Tapos sabay yakap naman itong Japanese fighter. Delikado, baka magbangga ng kanilang ulo. Alam ko naasar na si Kabayan mga boss. Nanguubos ang kanyang hangin dito sa yakap ng Japanese. Let's go. We still have 45 seconds left dito sa round number 3 mga boss. At feeling ko para sa akin lamang si Kabayan. May patama naman yung Japanese pero lamang si Kabayan Maganda yung kanyang mga pinapatama at yung agresibo dito. Habang panayakap naman itong Japanese fighter. Itong si Shunpei Odagiri. 25 seconds left dito sa round number 3 mga boss. Let's go. Okay, naghihintay ng counter at hindi tumama si Kabayan dun at siyang tinamaan mga boss. Yun, uminit din yung Japanese fighter. Tinamaan niya si Kabayan kaya binigyan niya ng mga solidong follow-up. Pero kinakaya lang ni Kabayan. Yan, yakapin mo naman. Nang sa ganun ay may ganti ka. End of round number 3 mga boss. Let's go mga boss. At round 4 na po tayo dito sa bakbakang Anthony Gilbuela ng Pilipinas laban dito sa undefeated Japanese prospect na si Shunpei Odagiri. Para sa akin mga bossing, wala pang nakakalamang at medyo close yung fight mga boss.
starting dun sa opening round hanggang sa round 3. Ewan ko na lang po kung ano ang naging score nyo dun sa round 1 hanggang round 3. Okay, going back to the fight tayo mga boss. Round 4 na po tayo. At dito tingnan natin kung sino ang makakalamang sa bakbakan na ito. At medyo agresibo pa rin itong ating kababayan habang naghihintay naman ng yakap itong Japanese. Hindi ko alam kung anong plano ng Japanese pero ang nakikita ko dito mga boss, naghihintay lang talaga siya ng counter. At yakap sa tuwing pumapasok itong ating kababayan, niyayakap niya ito mga boss. Minuubos niya talaga yung hangin. What a good one to. At tinamaan sa body yung Japanese dun. Malakas sana yung mga bitaw ni kabayan pero may kabagalan lang kaya nakikita lang nitong Japanese ang kanyang mga wild hooks o di kaya yung kanyang left and right hooks kaya hindi siya nakakapagpatama ng solidong ganong klaseng suntok mga boss. Pero malay natin sa tuwing sinusubukan niya dun ay may makalusot na kahit isang solidong hook mga boss. Ito sumusugod pa rin si kabayan habang umaatras naman at bumibitaw ng counter jab, yung tinamaan ng shoulder ang ating kababayan dun banda mga boss. Okay, let's go. Round 4 at medyo malayo-layo pa mga boss. Meron pa tayong 4 rounds na titira kung sakali man aabot ng ang laban na ito sa sukdulang rounds mga boss. 1 minute and 9 seconds dito sa round 4. What a good one to dun pero kumounter yung Japanese mga boss. Napaawat yung referee. Dito medyo agresibo na naman yung Japanese. Magaling din mga boss. Mabilis sa depensa pero ang ayaw ko lang sa kanya dito yung pagyakap niya Nakakainis tingnan yung sumusugod si kababayan, kumukuha ng momentum tapos panayakap itong Japanese. So far dito medyo nabawasan at naririnig ata tayo ni Shunpei Odagiri na sinasabi kong panayakap siya. Eto binabawasan niya ang kanyang pagyakap. Ang lakas ng mga suntok pero hindi tumatama mga boss. Kumakaunter yung Japanese pero hindi tumama dun mga bossing. Medyo frustrated din ng Japanese kasi may mga miss punches siyang binibitawan. Promise pag nakatama ang solid ni kabayan talagang makakaramdam itong Japanese ng yanig. Okay, malapit na magtapos at yun nagtapos ang round 4. Round 5 na po tayo mga bossing at feeling ko medyo frustrated pa rin itong ating kababayan na mapatama ang kanyang mga solidong hooks kasi nakikita lang ito ng Japanese fighter sa tuwing binibitawan niya at yun nga medyo may kabagalan kasi. Pero malay po natin sa tuwing sumusubok siya at may makalusot na isa. So tingnan po natin dito sa round 5 kung ano pa ang kanyang kayang gawin at ganoon din dito sa Japanese fighter maliban na lang sa pag-counter at sa pagyakap sa ating kababayan. Dito naman ay medyo agresibo ulit ang ating kababayan. So far nakatama si kabayan dun ng isang solid left. Pero sabay yuko naman itong Japanese. Napakadelikado po nun pag nagkataon tinamaan ng solid sa batok mga boss. Maaari po yung magkaroon ng damage. Okay, sinusubukan pa rin ng ating kababayan na magpataman ng solidong suntok. Sabay atras naman itong Japanese. Good body shot, sabay sa ulo and uppercut itong Japanese. Pero nagpatama ng right ang ating kababayan dun. Another right na naman. Oops, bakit inaawat mga boss? Suntok ngayon mga bossing. Dami talagang style nitong si Shunpei Odagiri mga boss. Hindi ngayon banggaan ng ulo, suntok yun mga boss. Itong referee din Yun, tinamaan na naman ng right hook. Nakaramdam yung Japanese, panireklamo mga bossing. Left, good left hook. Left straight. Pero hindi tumama dun mga boss. Pero so far so good dito sa round number 5. Napatama na yung kanyang dalawang solid right hook mga boss. Napareklamo tuloy itong Japanese. Nagreklamo sa kanyang tatay mga boss. Body shot pero hindi tumama. Jab, straight. Pero good counter coming from the Filipino dun.
Body shot pero hindi rin tumama. Another body shot. Inaararo ang ating kababayan dito ng Japanese fighter. At gustong kumanti. Another body shot pero good 1, 2, 3 ang pinatama ng ating kababayan. Napatras ang Japanese dun mga boss. Straight to the body, follow up sa ulo, sabay yakap itong Japanese. Ang sarap sapakin. Panayakap ang gagi. Okay, we still have 25 seconds left dito sa round number 5 mga boss. At maganda ang pinakita ni kababayan dito. Napaklose niya yung laban. Kasi may mga putos siyang pinatama. Ayun, nagkabangga ng ulo dun mga boss. Paano ba naman kasi panayakap itong Japanese? Segundo na lang ang natitira dito sa... What a good straight coming from the Filipino fighter mga bossing. Napatras yung Japanese dun mga boss. Good. Round 5 for the Filipino fighter. Let's go mga boss. At round 6 na po tayo. And good thing dahil nakalamang yung ating kababayan dun sa round number 5 na yun mga boss. Kung saan nagpatama siya ng dalawang solid left hooks at isang straight right mga boss. At napatama niya yun mga boss ng solido. Napatas yung Japanese dun at napareklamo. Ito. Saludo kay kabayan kasi kitang kita ko yung kanyang determinasyon upang maipanalo ang bakbakan na ito mga boss. Kasi kitang kita naman mga boss kung gaano siya ka-agresibo at kasipag para bitawan yung kanyang mga solidong kombinasyon mga boss. So far nabawasan naman yung kanyang frustration kasi nagawa niya magpatama another left straight. Tinamaan niya yung Japanese dun. Yun, nagbanggaan ng ulo. Kanina pa yan mga boss. Yan kasi panayakap ka eh. Sarap mong untugin mga boss. Panayakap kasi tapos panayreklamo. Iyakin tong Japanese mga boss. Nagalit siya dun mga boss, baka naririnig na ng Japanese. Hindi naman umubra yung 100% knockout ratio nitong Japanese sa ating kababayan mga boss. Kahit sinusubukan niya yung body shot, maganda yung depensa ni kabayan mga bossing. Napakalakas ng mga kombinasyon na yun. Another solid punches coming from the Filipino fighter. Pero tinamaan siya ng body dun at kinakaya lang ni kabayan mga boss. Nakaganti ang Japanese dun mga bossing. But for me, Anthony Gilbuela is more successful dito. At mas solid ang kanyang pinatama. Although may pinatama yung Japanese, pero maganda yung kanyang mga kombinasyon dun sa katawan at sa ulo mga boss. We still have 56 seconds left. It's round number 6 mga bossing. Another wild punches ang binitawan ni kabayan pero hindi tumama dun at napatras ang Japanese. Napakadelikado nun. Yung estilo ni Shunpei Odagiri mga boss, pareho talaga kay Tenshin Nasukawa mga boss, yung former kickboxing star mga boss ng Japan na dati nang nakalaban ni Mayweather. Pareho sila ng estilo mga boss. 1-2 counter ganun lang kanyang ginagawa. Tapos sabay yakap. Baka pareho sila ng training camp. Okay, we still have seconds left dito sa round number 6 mga boss. Para sa akin, close pa rin yung fight. May lamang ng isang puntos ang ating kababayan. Pero yun, tinamaan niya pa dun mga boss ng right hook. Nasaktan yung Japanese dun mga boss. Pero yung problema dito yung home court advantage ng Japanese. Tinamaan niya ulit yung Japanese mga bossing. Okay mga boss, round 7 na po tayo. Para sa akin na lamang si kabayan kasi nakuha na yung round 5 and round 6. Pero disclaimer lang po, hindi po tayo ganun kagaling mag-judge ng laban o di kaya hindi po tayo yung official judges ng laban na to. Yung sinasabi ko lamang po na score ay para lamang po sa aking perception yun. Pero ewan ko na lang po para sa inyo kung sino ang lamang sa bakbakan ito. Okay, going back to the fight tayo, round 7. Reklamo na naman itong Japanese, iyakin talaga. Hayop na to. Lahat na lang mga bossing eh. Hindi naman kasalanan ni kabayan kung bakit siya tinatamaan dun sa batok. Paano naman kasi pagka bitaw ni kabayan ng wild punches, panay yakap at yuko siya. So nagkakataon talaga, posible talaga matamaan siya sa batok mga boss. Ayaw na lang aminin na nasasaktan siya mga boss.
Panireklamo itong Japanese eh. Underdog kasi si Kabayan mga bossing, kaya may gustong patunayan eh. Kaya determinado at motivated talaga siyang manalo sa bakbakan na to mga boss. Round 7 and after this we still have 1 round left. Kung sakali aabot ng sukdulang round mga boss. Okay, gustong gumanti yung Japanese. Another solid left hook ang pinatama ni Kabayan doon. So it is not the fault of the Filipino fighter kung bakit siya tinatamaan dito sa batok. Kasi nga as you can see, sa tuwing bumibitaw ng solid punches itong ating kababayan, yumuyuko yung Japanese. So there's a possibilities talaga mga boss na tatamaan siya sa batok. So hindi na po kasalanan ng Pinoy yun. Panireklamo ka eh. Yakap na naman. Tihado yung Japanese scorecard. Dito simula sa round 1, agresibo pa rin yung Pinoy fighter. And salute kay Kabayan. Yun, yakap na naman. Panayakap itong Japanese mga boss. Ito yata yung pinakamahinang Japanese ang nakita kong lumaban sa boxing mga boss eh. What a good straight coming from the Filipino fighter doon. Sabay atras na lang itong Japanese. Another right hook ang pinatama ni Kabayan doon. Nag-iintay ng counter itong Japanese. Ang maganda kay Kabayan alam na alam niya na kaya niya lang yung suntok ng Japanese. Kaya patuloy ang kanyang pagsugod habang patuloy naman ang pagyakap nitong Japanese fighter. 15 seconds left dito sa round number 7. Lamang pa si Kabayan mga bossing. Lamang si Kabayan. What a good counter dun. Okay, malapit na po magtapos ng round number 7. Let's go mga boss. This is the last and final round dito sa bakbakang Anthony Gilbuela ng Pilipinas laban dito sa Japanese undefeated knockout artist. Pero parang hindi prospect eh. Panayakap kasi mga boss. And yun, another left. Para sa akin mga boss, nakakalamang si Kabayan. Okay, going back to the fight tayo mga bossing. Panayakap pa rin itong Japanese habang patuloy naman itong ating kababayan sa pagsugod. At saludo kay Kabayan kasi kitang kita ko yung kanyang determinasyon at motibasyon upang makuha ang panalo sa bakbakan na ito. So I hope so makuha niyang panalo mga boss. For me, lamang si Kabayan mga boss eh. Huwag man siya magpadali ng knockdown dito sa round number 8. Oops! Ano yun? Bagsak mga bossing. Talagang ang daming problema nitong Japanese fighter mga boss eh. Panireklamo, lahat na lang. Ang daming rason mga boss. Ang sarap talagang i-knockout mga boss eh. Yakap na naman. Kung tutuusin nga, Pinoy yung pagod dito mga boss. Pero siya pa yung napagod sa kakayakap mga bossing eh. Yakap talaga. Anak ng tipaklong. Yakap ng yakap lang ang gagi. Ang sarap talagang sapakin mga boss. Yun, tinamaan niya si Kabayan dun mga boss. Pero kaya lang ni Kabayan mga bossing, kinakaya lang ang kanyang mga suntok. At sinasalo lang ni Kabayan ng maayos yun. Medyo nakakabawi yung Japanese doon sa kombinasyon. Tinamaan niya ulit doon ng Pinoy. Pero napakahalaga ng round na to at sana makuha ni Kabayan. At maging balance yung scorecards mga bossing. Good left. Pero kumounter yung Japanese. Nagkatamaan sila doon mga boss. Isang minuto na lang ang natitira at magkakaalaman na kung sino ang magwawagi sa bakbakan na ito mga bossing. Good job pero hindi tumatama. Kaya pa ni Kabayan lumaban hanggang round 12 mga boss. Yun, agresibo pa rin si Kabayan kahit nasa last round na. Itong ating kababayan, ganito yung gusto kong makitang Pinoy fighter pag dumadayo mga boss, hindi papatinag. Abante kung abante, laban kung laban mga boss. Tinamaan siya ng body shot dun mga boss. Medyo nakakabawi ng score itong Japanese fighter. Yun, dapat knockdown yun mga boss. Ang daya mga bossing. Napakalala mga boss. Kung nagkataon lang mga boss na Japanese yung nakatama doon, talagang tinawagan na ng knockdown. 2 beses na bumagsak itong Japanese pero hindi tinatawagan itong referee. Grabe ang lala ng boxing dito mga boss. Banatan mo boy.
Ayan, malapit na magtapos ang round number 8 mga boss. Okay mga boss, tingnan po natin kung ano ang magiging hatol ng mga hurado sa bakbakan na ito. At yun nga mga bossing, split decision para kay Shunpei Odagiri. Napakadaya mga boss. Ang labo nun, panalong-panalong ating kababayan. Halos wala namang nakuhang round itong Japanese fighter, pero salute kay kabayan mga boss. Kung tutusin siya ang panalo dito. Anyway, hanggang dito lang tayo mga bossing. God bless at mag-ingat po lagi ang lahat.